Bago natin 'to simulan mga tol, papayag ba kayong lahat 'no, na ang Pilipinas ay magiging probinsya ng China? 'No, comment kayo sa baba mga tol. Dahil unti-unti na daw tayong ginagapang ng China mga tol. Ang Coast Guard natin, mga nababayaran sabing gano'n. So dito sa panonoorin nating video, parang isa 'tong session 'no, sa House of Congress 'no. Itong video 'to ay mula kay John Reps, itong, panonoorin natin. Pero ito ay courtesy sa House of Congress at ang nagsasalita nga rito ay si Congressman Dan Fernandez mga tol. Panoorin natin kung ano-ano yung mga isisiwalat sa ating lahat dahil tulad nga ng lagi nating sinasabi, bilang isang Pilipino dapat mga tol may pakialam tayo at aware tayo sa mga kaganapan sa ating bayan, sa ating bansang sinilangan kung ikaw talaga ay nagmamahal no sa iyong bansa bilang isang Pilipino. Alright, so bago natin 'to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Ang first line of defense natin, depend natin yung ating pong coastline, yung ating karagatan. Sila nagdedepensa. Pero meron po tayong mga general ng mga Chinese, meron tayong mga koronel ng mga coast guards. Ito yung napag-alaman natin, 'di ba? Yung, napasok tayo ng 36 ba o 37 na mga Chinese sa loob ng Coast Guard at, mga high-ranking officials pa sila mga tol, Yun ay nagsipasukan nung mga panahon ni Digong mga tol. Babayaran ang posisyon sa Coast Guard. Gagawin tayong probinsya ng China. Eto panahon din ni Digong 'to, itong, nakalagay na 'to, "Welcome to the Philippines, Province of China." Naalala niyo po ba yung mga tarpaulin na ganito na kung saan gagawin tayong probinsya ng China? Mhm. This is a mind setting. This is mind conditioning. Ilan pa kaya ang alis go sa ating mga elected officials? Ilan pa kaya sa kanila o sa amin o sa atin dito ang supported directly or indirectly by the wide, comprehensive mobilization of their different elements to perpetrate their intention to control our nation and invade us without firing a single bullet. Yun ang lagi nating sinasabi every time na meron tayong reaction video mga tol. Ayaw ng China ang gera, yung tipong aktwal na labanan mga tol. Kaya sila nagpalaki ng puwersa, kaya sila nagpalakas ng kanilang sandatahan, hindi para makipaglaban, kundi para manakot. Kundi para manakot, mang-intimidate ng mga maliliit na bansa. Na kapag ang presidente ng Pilipinas, for example, tayo yung maliit na bansang yon, natakot mga tol sa mga i-intimidate ng China, magpapadala sila ng napakaraming barko, papadala sila ng warship, aircraft carrier, mambubulas sila. Kapag nagpatakot mga tol ang presidente natin o ang ating gobyerno, kaya nila tayong ma-invade without firing a single bullet tulad nga nung sinabi rito ni Congressman Dan Fernandez. Nasa sa presidente yon mga tol, nasa gobyerno natin yon. Kasi once nang nagawa sa atin ng China yan mga tol, no, nasindak yung gobyerno, nasindak yung presidente, imbis na labanan at igiit yung ating karapatan, nakipagkaibigan na lang. Sabi nga ganun, if you can't beat them, join them. So yun yung ginawa nung nakaraan mga tol. Nag-join na lang. Pati na ang iniimbestigahan natin dito. Oh, Yung SMNI was alam investigated na. by Congress. It was mentioned by Napoda City Representative Toby Chanco noong December 11 na karang taon that SMNI is affiliated with CGTN. Oh, alam na mga tol. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit wala silang mga binabalita doon tungkol sa mga pambubulas ng China. 'Di ba? Wala tayong nababalitaan doon mga tol at in fact mga tol, yung mga ini-interview nila doon, yung mga kinukuhanan nila ng pahayag is puro mga pro-China. Talagang one-sided 'yon mga tol, bakit kanyo? Ito nakalagay, House panel questioned. The partnership of broadcasting company Sunshine Media Network International o yung SMNI, 'di ba, with the state-run Chinese Global TV Network CGTN, citing the dispute over the West Philippine Sea. O kita nyo na mga tol, alam na alam. Ay nako po. China Global TV Network. Meron silang partnership which was used to push the China's agenda.
Pansinin po natin yan, mga kababayan. And Diba? even ang NGCP, ang National Grid Corporation, siyang nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas. Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya dahil sila nagdadala nito sa ating mga pabrika, sa ating mga tahanan, sa paaralan, sa ating gobyerno, sa ating military, sa ating PNP. Lahat ng sakay ng gobyerno, sila ang nag-aalaga ng seguridad. Sa madaling salita mga tol, hindi natin alam, without us knowing mga tol, kontrolado na pala tayo ng China. Biruin mo mga tol, siguro in times of emergency, madaling-madali lang nilang patayin lahat ng kuryente rito sa atin mga tol. No? Kakasabi lang buong Pilipinas mga tol. Naku po. PNP, lahat ng sakay ng gobyerno, sila ang nag-aalaga ng seguridad ng ating kuryente. Ang 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. 60% kay Henry C. and Robert Coyuto. Mga Chinese din yun mga tol. Though, syempre, matagal na rito si Henry C. at alam natin talagang dugong Pinoy na yan. Pero, di ba 40% mga tol, hindi biro yun. 40% ng company na yun owned by China. Tama si Speaker Martin Romualdez. We need to buy back through the Sovereign Wealth Fund yung Maharlika Investment Corporation na mabili natin kahit isa man lang board seat sa NGCP. Dahil tayo na lamang sa buong mundo ng national grid or our transmission line is owned by a private company. Langya. Biruin mo mga tol, nag-iisa na lang pala ang Pilipinas sa buong mundo. Anong nangyari sa atin mga tol? Nag-iisa na lang ang Pilipinas sa buong mundo na yung kuryente ng bansa niya pinapatakbo ng private company at wala man lang tayo kahit isang seat o kahit man lang ilang porsyento man lang sa company na yon. So kung talagang makakalaban natin yun mga tol, pwede nilang tanggalan talaga tayo lahat ng kuryente, pati gobyerno natin. Lahat nga daw ng sangay ng gobyerno, di ba? Sila ang nagbibigay ng kuryente, 40% mga tol. Sa isang kumpanya, kumbaga yan yung second largest na stakeholder. Owned by a foreigner, owned by a country who wants to control us and invade us silently. Well, sa ngayon, hindi na silently. Dahil kitang-kita naman natin yung ginagawa nilang pangaharas sa West Philippine Sea, no? Yun pa lang yun nakikita nating inaangkin nila mga tol. Pero ito yung sinasabi niya silently, nasa loob na ng ating bansa mga tol. Biruin mo, 40% pag-aari nila yung nagbibigay ng kuryente sa buong Pilipinas. Di ba yung 9-meter dash line? Na sinakop na nila ang buo nating karagatan ay gusto na nilang kunin. Gumising na po tayo mga kababayan. As reported and discussed in the Committee on Transportation headed by Chairman Romy Acop, ang Coast Guard, 36 Coast Guards, Chinese, mga general, mga koronel. So ibig sabihin mga tol, kung ganon kataas ang kanilang posisyon, yung mga Pilipino mismo, yung mga taga rito mismo sa Pilipinas, walang magawa, sunod-sunuran sa kanila mga tol. Bakit? Mas matataas yung rango nila eh. 'Di ba? Mas matataas yung ranking nila mga tol. Chinese, mga general, mga koronel. Ang first line of defense natin, depend natin yung ating pong coastline, yung ating karagatan. Sila nagdedepensa. Pero meron po tayong mga general na mga Chinese, meron tayong mga koronel na mga coast guards. They penetrated us. Our first line of defense was penetrated already. And even General Gaban told us and asked for an executive session during that time. Dahil sinasabi, nababayaran ang posisyon sa Coast Guard. Ooh. Pera din ang umiiral, nagkabayaran dito, the power of bribery were all around us, that Filipinos, especially elected and appointed officials, accepted the bribe without really knowing that they were already selling our... Ito pala. Best friend!
Best friend mga tol, best friend. If you can't beat them, join them, be friends with them. Bakit? At tapang nga tao niyan mga tol dito sa Pilipinas. Ang dami, pati mga adik natakot mga tol. Halos lahat natakot mga tol, di ba? Pero pagdating sa pakikipaglaban para sa ating bayan, ayun, ay nako. Hindi na kailangan ng marami pang eksplanasyon at paliwanag. Wag na kayong magbulag-bulagan. Us that Filipinos, especially elected and appointed officials, accepted the bribe without really knowing that they were already selling our sovereignty and our territory. Mhm. Even our Philippine Statistics Authority, the requirement for the late registration was relaxed. Thereby, the easy access for birth certificate for Chinese was done without haste. Yan o, yan ang korupsyon mga tol dito sa ating bansa. Isa sa mga number one na kalaban natin mga tol. Lahat eh. Ayan o, pati yung pagpapagawa ng birth certificate nababayaran mga tol. Passport nababayaran. Lahat nababayaran. Legit na fake. Bakit natin tinawag na legit na fake? Kasi legit galing siya sa mismong gobyerno natin. Galing mismo sa mga ahensya ng gobyerno. Legit na dokumento, legit papers. Bakit fake? Eh kasi hindi naman totoong Pilipino yung mga yan eh. 'Di ba? The service provider of PSA is Unisys with link with the Chinese corporation Lenovo. Mm. Connected din. Madaling makakuha ng Philippine passport dahil madali na ang pagkuha ng birth certificate. Thousands of Chinese were issued Filipino passport. Even our students' visa issued by different agencies and special resident visa and the retirement visa and also yung AEP ng DOLE. 180,000 were issued to POGO's employees were all used to mobilize their Chinese people to penetrate us, to penetrate our wealth, our rights, and our nation. Kaya nga ang nasa isip ko ito lang mga tol, if ever na magkakaroon ng labanan talaga, o sakali lang naman mauuwi tayo sa ganung gera, 'di ba? Sa mga unang oras mga tol, magsisimula ang atake ng China mga tol, hindi labas eh, hindi external eh, internal eh. Ang dami na nila rito mga tol. Kontrolado nila lahat 'yan. Baka biglang dumili, mag-blackout bigla, 'di ba? Sabi nun 40% mga tol, oh, kontrolado ng China yung ating kuryente. Sa lahat, 'di ba? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Baka sa unang oras pa lang mga tol na pumutok itong labanan na 'to, biglang mag-blackout sa buong Pilipinas. 'Di ba? Tuloy natin. Yung mga uniforme na nakita sa PORAC na may People's Liberation Army seal is an indication that Chinese military people are running the show in these facilities. Sinisinimula na po tayo ng kanilang operasyon using our own resources. Sa madaling salita, kinigisa tayo sa sarili nating mantika. Ang lahat na nangyayaring ito na may kinalaman ang mga Chinese ay isang bagay na di natin dapat isawalang bahala. Mahal natin yung mga Chino na pinapanganak at lumaki, nagkaisip, namuhay, na tunay na isang Pilipino. Tama. Sila man po ay hindi dugong Pilipino, subalit sila naman po ay pinili na maging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Tama ang Pangulo ng ating bansa, Ferdinand Bongbong Marcos. The pivotal decision of the President turning not away from China but in the middle and put the primary interest of this nation first deserves high respect and accolade. Yeah. Salute. We may have been involved to these different elements of silent invasion without us knowing it. Pero ngayong alam na po natin, tama na, tigilan na po natin to. This is not about money anymore. Not about power too. But this is about our freedom. Kailan tayo kikilos at magkakaisa kung tayo ay nasakop na tulad ng ginawa ng Britanya sa kanila. Dumami ang droga, dumami ang patayan, nagkagulo, di nagkakaisa, at sa gitna ng kanilang kaguluhan, sila ay sinakop ng Britanya. Matuto na sana tayo sa kasaysayan. Even our own history, 300 taon tayong sinakop ng Kastila, sinakop tayo ng Hapon, sinakop tayo ng Amerikano.
At matapos nila tayong masakop, saka lang tayo nagkaisa at lumaban. Never again. Let's be united and maintain our freedom. Yun naman talaga dapat mga tol eh. Sad to say ngayon mga tol, hindi ganun ka-solid ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Bakit kanyo? Eh kasi marami tayong iba't ibang sinusuportahang politika eh, di ba? Andiyan dyan yung pagiging panatiko na kahit na baluktot na, baliko na, talagang wala nang kakwenta-kwenta ang ginagawa, pero sinusuportahan pa rin at bulag pa rin sila sa mga nangyayari mga tol. 'Di ba? Sumasakay sila sa mga peking paninira, sumasakay sila sa mga peking datos, pero yung andiya diyan na mismo, 'di ba? Ayaw nilang paniwalaan at ayaw nilang, alam mo yun, ayaw nilang kampihan yung tama. Ang lagi nilang gustong kampihan yung mali, mga tol. Maraming salamat at naway gabayan tayo ng Ama. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa mga narinig natin? Dito sa mga naibulgar sa atin na unti-unti na nga talaga tayong ginagapang ng China. Biruin nyo mga tala, 40% kuryente natin sa buong Pilipinas pag-aari nila. Ang tanong, malaya pa ba tayo? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.